Binuksan ko na ang membership sa aking channel. Maaari kayong maging member sa pag-click ng join na makikita sa tabi ng subscribe button. Ang mga members ang aking isa-shoutout sa mga video at magkakaroon sila ng badge. Maraming salamat at ngayon simulan na natin ang pang-11 parte ng The Return of the Mad Demon. Ang nakaraan. Pinagsabihan niya ang lahat na kailangan nila mag-ingat sa mga honey trap ni Red Monkey, lalo na sa Dark Faction. Naintindihan naman ito ng lahat. Hindi rin nagtagal, nagsalita bigla si Red Monkey na marami siyang natutunan kay Brother Rabbit ngayon. Nagulat din ang mga tauhan sa pagtayo ni Red Monkey. Nakita na ang muka ni Red Monkey, at nagandahan ang mga tauhan sa kanya. Lahat ng tauhan napalingon kay Red Monkey. Lahat ng executives ay hindi natuwa pati na rin si Lee. Ayon ang tunay na takot ng mga honey traps. At dito nagtapos ang pang-10 parte. Magsisimula ang pang-11 parte sa pagtali kay Red Monkey sa isang poste. Naisip ni Red Monkey na hindi siya makagalawa dahil masyadong pinindot ang pressure points niya. Naisip naman din bigla ni Red Monkey na ang lalaking iyon ay malamang na hindi niya kapatid. Ang skills niya, kung paano siya magsalita, at kahit ang hangin sa paligid niya, ay kakaiba lahat kaysa kay Brother Rabbit. At dapat sana ay na-realize ito ni Red Monkey ng mas maaga. Ilang saglit lang, pumasok si Administrator Bayok. Nagulat si Red Monkey sa pagdating ni Bayok. Sabi ni Bayok na pumunta siya dito dahil sa utos ng Union Master, at humingi siya ng pasensya sa kawalang galang. Nagalit si Red Monkey kung ano ang pinagsasabi ni Bayok na walang galang. Dumating ang mga tauhan, at may dalang upuan at lamesa. Nilapag ng mga tauhan ang upuan at lamesa, at iyon pala ay gagamitin ni Bayok. Umalis na ang mga tauhan at nagpasalamat si Bayok sa trabahong ginawa nila. Umupo na si Bayok, at nag-iisip. Kinakabahan naman si Red Monkey sa kung ano ang ginagawa ni Bayok. Sabi ni Bayok na inutusan siya ng Union Master na iguhit ang muka ng Heavenly General Red Monkey na may kasamang mga details. Ikinagulat ito ni Red Monkey. Sabi naman ni Bayok na kung ano pa ba ang magagawa ng isang matanda na katulad niya. Kung inutusan siyang gumuhit, kakailanganin niyang gumuhit. Dagdag pa ni Bayok na mas nakakatakot ang Union Master sa ine-expect ni Red Monkey. At sumusunod lang siya sa mga utos, kaya wag dapat siyang galitin. Sumigaw si Red Monkey at tinanong kung bakit ang mukha niya ang iguguhit. Ginagamit ni Bayok ang kanyang pangguhit para matensya ang anggulo ni Red Monkey. Sabi ni Bayok na narinig niyang nakilala si Red Monkey dahil sa pagnanakaw. Dagdag pa ni Bayok na kapag tumakas si Red Monkey o hindi sumunod sa mga hinihingi ng Black Rabbit Union, sabi ni Union Master na ibibigay niya ang sketch na iguguhit ni Bayok ngayon sa Murem Alliance. Pinakiusapan ni Bayok si Red Monkey na manatili lang sa pwesto dahil iguguhit niya si Red Monkey ng magandang detail. Sumigaw naman si Red Monkey kung saan tumitingin si Bayok. Tinanong naman ni Bayok kung paano niya maguguhit si Red Monkey nang hindi tumitingin sa kanya. Dagdag pa ni Bayok na tumitingin ka sa bundok kapag gumuguhit ng bundok, at sa mga ilog kapag gumuguhit ka ng mga ilog. Lalong kinainis ito ni Red Monkey. Sumigaw ng malakas si Red Monkey at sinabi na, itigil ito ngayon din. Sabi ni Bayok na kahit Heavenly General si Red Monkey katulad ng Union Master, hindi niya maramdaman ang kabutihan kapag narinig niya ang katulad ng edad ng apo niya na kumakausap sa kanya ng hindi formal. At iyon ay hindi maganda. Ngumiti naman si Red Monkey at tinanong na, paano kung hindi siya kaaya-aya? Tinanong naman ni Bayok kung guguhit na lang ba siya ng nude sketch, at kinainis ito ni Red Monkey. Sabi naman ni Bayok na joke lang iyon, at bibilisan niya nang matapos ito kaya wag siya masyadong pag-initan. Mabilis gumuguhit si Bayok.
Dagdag pa ni Bahyuk na wala siyang choice kundi gawin ito para mabuhay. Naiinis naman si Red Monkey at inisip na hindi naman mukhang wala siyang choice. Sabi pa ni Bahyuk na kung mapapansin ni Red Monkey, ang Union Master na nakasanayan ni Bahyuk pagsilbihan ay patay na. Naalarma naman si Red Monkey dito. Dagdag pa ni Bahyuk na hindi man lang makalaban ng maayos, pinatalsik ang dating Union Master. Lahat ng laman niya ay nawasak at namatay. Lalong ikinagulat ni Red Monkey ito. Sabi pa ni Bahyuk na sa totoo lang, ine-expect niya na masira ang laman loob ni Red Monkey at gawing pira-piraso at mamatay din siya. Kaya maging mabuti dapat si Red Monkey sa Union Master kapag mabait ang Union Master sa kanya. Tumango at napaisip lang si Red Monkey. Sinabihan naman ni Bahyuk si Red Monkey na maganda ang posture niya na ganyan kaya manatili lang. Natapos na ni Bahyuk ang ginuguhit niya. Binigay na ni Bahyuk ito kay Lee. Sabi ni Lina na ito ang imahe ni Red Monkey, at pasado si Bahyuk dito. Malaking pasasalamat naman ni Bahyuk. Inutusan naman ni Lee si Bahyuk na kung sakaling tumakas si Red Monkey, gumawa siya ng maraming kopya ng drawing na ito at ipadala hindi lang sa Murem Alliance, pero kundi na rin sa lahat ng sektor at great families na naghahanap sa magnanakaw. At isang bounty ang papatong sa kanyang ulo. Pumayag naman si Bahyuk at sinabi na gagawin niya ito nang walang pagdadalawang isip. Pumunta si Lee kasama si Bahyuk kay Red Monkey. Tinanong ni Red Monkey kung sino ba siya. Ngumiti naman si Lee at sinabi na, na-realize na ni Red Monkey na hindi siya ang rabbit na inaakala niya. Sabi ni Red Monkey na hindi matatago ni Lee ang identity niya sa mask, dahil sino ba si Lee para magpakita ng walang galang sa disciples ng Great Rakshasa. Tanong pa ni Red Monkey kung kakayanin ba ni Lee ang galit ng kanilang master. Sumagot naman si Lee na hindi niya gagawin ang ganitong bagay sa una pa lang kung takot siya sa Great Rakshasa. At biglang tinawag ni Lee si Red Monkey na sister. Sabi naman ni Red Monkey na wag siyang tawagin na sister. Tinanong naman ni Lee kung pwedeng magnanakaw na lang. Napayuko naman si Red Monkey at sinabing, sister na lang ang itawag sa kanya. Tinanong naman ni Red Monkey na kung kaya ba siya binuhay ni Lee ay dahil may gusto si Lee galing sa kanya. Dagdag pa ni Red Monkey na para sa kanya, mas importante ang pera kaysa sa ibang bagay sa buhay. At hanggat nababayaran siya ng tama, tutulong si Red Monkey sa kung ano man ang pinaplano ni Lee na walang pinuproblema. Sabi naman ni Lee na papatayin niya ang Great Rakshasa. Naisip naman ni Red Monkey kung baliw ba si Lee. Sabi naman ni Red Monkey na ang master na si Great Rakshasa ay mas malakas pa kaya sa mga iniisip ng mga tao sa Jangho. At sa tingin ni Red Monkey na hindi pa masyadong malakas si Lee para matagumpayan ang pinaplano niya. Tinawag ni Red Monkey si Lee na fake brother. Sumagot naman si Lee na tatandaan niya ang impormasyon na iyon. Kailangan niya lang ikumpirma na kung meron ba si Red Monkey para i-betray ang Great Rakshasa. Sabi naman ni Red Monkey na tutulungan niya si Lee hanggat bibigyan siya ng pera. Hindi naman naniwala si Lee sa mga sinasabi ni Red Monkey. Nainas naman si Red Monkey dahil hindi niya malaman kung ano ba ang gusto ni Lee na sabihin niya. Dagdag pa ni Red Monkey na hindi naman maniniwala si Lee kahit na sabihin niyang tinataksil niya ang Great Rakshasa. Sabi naman ni Lee na paparating na si Jen Pyeong na may kasamang lason. Tinanong niya kung sino sa tingin ni Red Monkey ang kakain nito. At malamang si Red Monkey ito. Nagulat naman si Red Monkey. Kinakabahan naman si Red Monkey na papakainin siya ng lason ni Lee. Sabi naman ni Red Monkey na bigyan na lang siya ng utos, at hindi niya itataksil si Lee at gagawin ito nang hindi nabibigo. Sumigaw si Red Monkey na meron naman si Lee na sketch ni Red Monkey. Pero hindi pa rin naniniwala si Lee sa mga sinasabi ni Red Monkey. Dumating na si Jen Pyeong at dala-dala na ang lason na ang pangalan ay Purple Haze Curse Poison.
Naisip naman ni Red Monkey kung ano ang curse poison na iyon. Inutos ni Lee si Genpyeong na pakainin ang lason kay Red Monkey. Lumapit na si Genpyeong kay Red Monkey, at pilit na pinakain ang lason sa kanya. Umiiwas-iwas naman si Red Monkey at sinabing hindi niya ito kakainin. Tinanong ni Genpyeong si Lee kung anong gagawin niya dahil hindi naman nilulunok ni Red Monkey ang lason. Sumagot naman si Lee na bugbugin lang si Red Monkey hanggang sa ilunok niya ito. Pilit nang nilunok ni Red Monkey ang lason kaysa mabugbog pa. Sabi naman ni Red Monkey na nakin niya na kaya ano na ang dapat niyang gagawin. Sabi naman ni Lee na bibigyan niya lang si Red Monkey ng 10 araw. Bibigyan niya si Red Monkey ng antidote kung makakabalik si Red Monkey pagkatapos patayin kahit kanino man kila White Rat, Yellow Horse, or Green Dog. At dahil ang 12 Heavenly Generals ay maaaring magkaroon ng martial death matches, ayaw naman siguro ni Red Monkey na magkaroon ng capital offense sa Great Rakshasa. Napaisip naman si Red Monkey at sinabi na, ang tatlong iyon ay kilalang-kilala sa paggawa ng masasama, pagpatay, at pagnanakaw. Lumapit naman si Lee at sinabi na magaling mag-unawa si Red Monkey at expected na iyon sa isang magnanakaw. Pumigla si Red Monkey sa tali at nakatayo na. Sabi ni Red Monkey na sabihin ni Lee kung sino siya, at kung parte ba siya ng Murem Alliance. Nagpakilala na si Lee at sinabi niya na siya ay isang errand boy na katabi lang ng kapitbahay sa tabi. Nagulat naman si Genpyeong dahil binunyag ni Lee ang identity niya ng ganong kadali lang. Napaisip naman si Red Monkey. Pero hindi siya naniwala at sinabi na, naiintindihan niya kung wala namang plano sabihin ni Lee ang identity niya. Dagdag pa ni Red Monkey na babalik siya dito pagkatapos patayin ang isa sa mga Heavenly Generals, kaya mag-uusap pa sila pagkatapos. Nagulat naman si Genpyeong dahil hindi naniniwala si Red Monkey sa katotohanan tungkol sa identity ni Lee. Lumabas na si Red Monkey at tinawag siya ni Lee. Sabi ni Lee na kahit nakin na ni Red Monkey ang Purple Haze Curse Poison, na kay Red Monkey Parent ang choice. Pwede siyang kumampi kay Great Rakshasa, kunin ang antidote, at ibunyag ang identity ni Lee sa kanya. Tinanong naman ni Red Monkey kung ano ba ang mapapala niya. Sabi naman ni Lee na wala naman masyado. Dagdag pa ni Lee na hindi natatayo si Red Monkey para lang panoorin ang kalunos-lunos na estado ng Great Rakshasa para utusan ang mga disciples niya na kunan siya ng mga babae, pera, patayin ang sinuman, o magnakaw ng isang bagay. Napaisip si Red Monkey dito. At umalis na rin. Tinawag naman ni Genpyeong si Lee at sinabi na, ang Purple Haze Curse Poison ay medyo nakakasama. Tinanong din ni Genpyeong kung okay lang ba yun. Tinanong naman ni Lee kung ano-ano ba ang nilagay ni Genpyeong sa lason na iyon. Sabi ni Genpyeong na may laxatives ito at digestive medication at ginawa lang itong pabilog na hugis. Nag-alala naman si Genpyeong dahil maaaring magtae si Red Monkey habang tumatakbo. Natuwa naman si Lee at sinabi na, expected niya na kay Genpyeong ito dahil magaling naman siya. Tumatakbo na ng mabilis si Red Monkey. Habang tumatakbo si Red Monkey ng mabilis sa daanan, may iba siyang nararamdaman. Pakiramdam niya na masakit ang tiyan niya at ito ay dahil sa lason na kinain niya. Habang tumatakbo, napapaisip siya na bakit siya binigyan ng ganong bagay. Napapaisip naman si Red Monkey sa sinabi ni Lee kanina sa kanya na wala naman masyado siyang mapapala, pero hindi natatayo si Red Monkey para lang panoorin ang kalunos-lunos na estado ng Great Rakshasa para utusan ang mga disciples niya na kunan siya ng mga babae, pera, patayin ang sinuman, o magnakaw ng isang bagay. Biglang naisip ni Red Monkey kung ine-expect ba ni Lee na i-risk niya ang buhay niya at i-betray ang master niya para lang sa ganong bagay. At napangiti siya. Habang tumatagal,
lumalala na ang sakit ng tiyan ni Red Monkey. At napapaisip na siya kung ano ito. At napagtanto niya na, isang diarrhea ang nararamdaman niya. Napabagal ng takbo si Red Monkey dahil sa sobrang sakit nito, at nahihiya siya dahil bakit pa sa labas niya naramdaman ito. Nagmamakaawa naman siya na magiging mabuti na siya sa buong buhay niya. Nahihilo-hilo na ang paningin ni Red Monkey. Napapalingon siya sa mga tao dahil tinitignan siya ng lahat. Naiinis siya dahil nakakahiya ito sa isang lugar na ganito. Inisip na lang ni Red Monkey na onti na lang, makakahanap din siya ng lugar na walang mga tao. Binilisan niya na ulit ang takbo niya, at pinakonsentrate niya ang kanyang internal chi sa kanyang sphincters. Sa susunod na panel, nakahanap na ng lugar si Red Monkey. Lumilingon-lingon siya para tignan kung pwede niya na ba ilabas ang demonyong nasa tiyan niya. Ilang saglit lang, nakaramdam si Red Monkey na may paparating sa lugar na iyon. At ang bilis niya ay maihahambing sa bilis ni Red Monkey. At sa tingin niya ay isang master ito. Biglang may tumalon sa taas ni Red Monkey. Puti ang suot nito at nakita ni Red Monkey. Ito pala ay si Lee pero walang kaalam-alam si Red Monkey. Tinanong ni Lee si Red Monkey kung may nangyayari bang masama sa kanya, dahil ang mukha ni Red Monkey ay mukhang mapatla. Hindi makapagsalita si Red Monkey ng maayos at sinabi niya na lason ito. Napatanong si Lee kung anong lason. Biglang naisip ni Red Monkey kung ano ba ang pinagsasabi niya. Dahil hindi niya pwedeng sabihin lang basta-basta sa tao ng Jangho na nalason siya. Napayuko si Red Monkey sa hiya at sinabi na, naghahanap siya ng washroom. Sabi naman ni Lee na problema nga ito. Tumalikod agad si Lee kay Red Monkey. Sinabi niya na sumakay si Red Monkey sa kanya dahil pupunta naman siya sa store na lagi niyang pinupuntahan. Dagdag pa ni Lee na kung hindi kaya ni Red Monkey asikasuhin ang nararamdaman niya sa gitna ng gubat, si Lee na mismo ang magdadala sa kanya doon sa store ng mabilis. Hindi naman makapaniwala si Red Monkey, pero pumayag na rin siya dahil hindi niya na talaga kinakaya ang sakit. Sumakay na si Red Monkey sa likod ni Lee. At nagpipigil pa rin siya ng sakit. Mabilis nang tumakbo si Lee. Sabi ni Lee na kumalma lang si Red Monkey dahil malalagpasan ni Red Monkey ang kahit na anong pagsubok basta kumalma lang siya. Napapaisip naman si Red Monkey na ang bilis ni Lee ay tunay na isang master. Dagdag pa ni Red Monkey na meron siyang magandang boses at kung saan nanggaling ang isang master na katulad niya. Mabilis pa rin ang takbo ni Lee. Nang dumating na sila sa store, sabi ni Lee na may washroom sa likod at bilisan ni Red Monkey. Bumaba na si Red Monkey at binilisan ang kanyang takbo papunta sa washroom. Nasa gitna ng puno ng mga bulaklak si Red Monkey. Naiiyak na siya habang ginagawa ito. Natapos na si Red Monkey at naglalakad na pabalik sa store. Napapaisip siya na hindi maaari na titignan niya ang mata ni Lee at mukhang maririnig pa ito. Napahinto saglit si Red Monkey, pero tuluyan pa rin pumasok sa store. Nang pagpasok ni Red Monkey, tinanong ni Lee kung okay lang ba si Red Monkey. Sumagot naman si Red Monkey na oo, at laking pasasalamat niya kay Lee. Ilang saglit lang, dumating ang pagkain ni Lee. Sabi ni Dixon na siguradong merong good luck si Lee kapag dating sa pagkain. Dagdag pa ni Dixon na gagamitin sana niya ang parte na iyan sa rice soup kung hindi lang pumunta si Lee ngayon. Sabi naman ni Lee na dapat talaga na may good luck siya sa pagkain kung ang buhay niya ay puno ng bad luck. Hindi naman napigilan ni Red Monkey na tanungin kung ano ang pagkain na iyon dahil mukhang masarap ito. Sumagot naman si Dixon na ito ay pork ribs. Kumain na si Lee habang nakatingin kay Red Monkey. Naglalaway na si Red Monkey sa kinakain ni Lee. Biglang sabi naman ni Dixon na wag lang tumayo si Red Monkey dyan at kumain na lang. Tumatanggi naman si Red Monkey at sinasabi na hindi mabuti ang tiyan niya ngayon. Inalok naman ni Dixon si Red Monkey at sinabi na,
tikman niya ito. Nasa isip naman ni Red Monkey na mukhang masarap talaga ito, at napapaisip siya kung susubukan niya bang tikman ang pagkain. Nahihiya naman si Red Monkey. Tinuruan naman ni Dixo si Red Monkey kung paano kainin ito. Ito ay kailangan niyang hawakan ang buto gamit ang kanyang kamay at kainin lang ito. Napaupo na rin si Red Monkey. At kumain na rin. Nagulat siya dahil sobrang sarap nito. Napabulong naman si Dixo kay Lee kung ano ang relasyon ni Lee kay Red Monkey. Sumagot naman si Lee na sister niya ito. Napahinto sa pagkain si Red Monkey nang marinig niya iyon. Nagulat siya at ngayon na narinig niya iyon, naalala ni Red Monkey ang boses ni Lee ay kasing tulad ng boses ng Union Master na kausap niya sa Black Faction. Hindi makapaniwala si Red Monkey. Napapunas saglit si Lee at lumingon kay Red Monkey. Tinanong niya kung bakit siya nagulat, at kung nakakagulat ba ang kagwapuhan niya. Lalong hindi makapaniwala si Red Monkey dahil naiisip niya ang mga nangyari kanina na, sumakay siya sa likod ni Lee at nagdumi sa harap niya. Sa sobrang gulat ni Red Monkey, napatumba siya at nawalan ng malay. Sabi naman ni Lee na nakakabastos naman ito, dahil nahimatay siya sa pagkita sa kanyang brother. Dagdag pa ni Lee na baka hindi naman, or baka nahimatay si Red Monkey dahil sa sarap ng pork ribs na kinain niya. Nakahilata pa rin sa sahig si Red Monkey. Biglang tinanong ni Dixo kung si Lee na ba ang Black Rabbit Union Master. Sumagot naman si Lee ng totoo. Dagdag pa niya na ang babaeng nahimatay ay isa sa mga 12 Heavenly Generals, at ang pangalan niya ay si Red Monkey. Sabi naman ni Dixo na yon pala ang dahilan kung bakit sister ang tawag ni Lee kay Red Monkey. Biniro pa ni Dixo na alagaan ni Lee ang bagong sister niya, at mukhang maganda pa si Red Monkey. Napatingin naman ng masama si Lee kay Dixo dahil mukhang na love at first sight si Dixo kay Red Monkey. Nahiya naman bigla si Dixo at sinabi na, "Huwag magsalita ng kung ano-ano pa si Lee." Sabi naman ni Lee kung hindi naman ito love at first sight, wag na itong isipin pa. Tinignan naman ni Lee si Red Monkey at tinanong niya kung natutulog pa rin ba si Red Monkey kung meron na lamang siyang 10 araw. Agad-agad namang bumangon si Red Monkey at sinabi niya na, tatapusin niya ang pinapagawa sa kanya sa loob ng 10 araw. Nagpasalamat naman si Red Monkey kay Dixo dahil sa masarap na pork ribs. Natuwa naman si Dixo at sinabi na, pwede pa ulit bumalik si Red Monkey dito. Nasa bandang pintuan na si Red Monkey at nagpaalam na sa kanila, at tumakbo ng mabilis paalis. Lumingon saglit si Red Monkey at nakita niya si Lee na pinapakita ang kanyang kamay na para bang sinasabihan niya si Red Monkey na pagkatapos ng 10 araw, malalagot si Red Monkey. Ikinagulat at ikinatakot ito ni Red Monkey. Tumakbo na ulit ng mabilis si Red Monkey at naiisip niya na nakakatakot talaga si Lee. Tinanong naman ni Dixo kung aalis na rin ba si Lee. Sumagot naman si Lee na maglilibot-libot muna siya. At nagpaalam na rin si Lee kay Dixo. Habang naglalakad si Lee, pakiramdam niya na gumaan ang pakiramdam ng katawan niya pagkatapos ng training sa Qinggang pagkatapos ng mahabang panahon. Naalala din ni Lee ang quick party na sinalihan niya dati sa past. Isang mysterious force na karamihan ng tao sa Jiangho ay walang kaalam-alam. At iyon ay ang quick party. Pwede ka sumali ditan kapag naabot na ng Qinggang mo ang pinakatuktok. At puno ito ng mga lunatics na ine-ensayo lang ang kanilang Qinggang hanggang mamatay. Nakikipaglaban sila sa isa't isa gamit ang Qinggang, regardless man kung saang sect sila nakatira, para lang makuha ang title na binigay sa iisang tao, at ang tawag sa kanya ay Quickest One. Sa katunayan, ang tawag nila sa kanya ay Quick King or Quick Party Leader. Kahit na naging miyembro si Lee sa Quick Party sa past life niya dahil sa kanyang kakaibang Qinggang skills, hindi niya maabot ang upuan ng Quick King.
Napangiti naman si Lee dahil umaasa siya na makikilala niya ulit ang mga quick party masters na kilala niya. Tinitignan ni Lee ang paligid hanggang sa may nakapansin sa kanya. Masayang sinalubong ni Jasong si Lee at sinabi ni Jasong na andito na rin si Lee. Sabi ni Jasong kung pwede niya ba tawagin si Lee na hang dito sa lugar na ito. At pumayag naman si Lee. Sabi naman ni Jasong na narinig niya galing kay Sung Tae na pumunta si Lee sa Black Rabbit Union. Sumagot naman si Lee na pinadala niya lang naman ang Black Rabbit Union Master sa langit dahil ang sabi niya ay may gagawin siya, at ang responsibilidad bilang Master ay naipasa sa kanya. Sumang-ayon naman si Jasong dito. Tinanong naman ni Lee kung wala namang nagdadala ng problema sa lugar na to. Tinanong niya din kung wala bang galaw ang Black Pearl Fort. Sabi naman ni Jasong na merong sundalo na ang pangalan ay Sima na ang buhok ay naka-ponytail. Dagdag pa ni Jasong na madalas naglilibot si Sima sa Iliang Prefecture kasama ang mga kasamahan niya. Kaya wala rin kung sino man ang may leeway na magdadala ng problema dito. Sumang-ayon naman si Lee dahil andito naman si Sima. Tinanong naman ni Lee kung kamusta naman si Sung Tae. Masaya naman kaingkwento ni Jasong na nakipag-sparring si Sung Tae kay Soldier Sima gamit ang wooden sword, at natalo si Sung Tae, kaya nagte-training siya mga nakalipas na araw. At natalo na si Sung Tae ng 10 beses na. Masyado nga itong kilalang attraction para sa kanila. Kaya tuwing may laban sila Sung Tae at Soldier Sima, maraming spectators ang nagtitipon-tipon para manood. Sabi naman ni Lee na ang lakas pa sabihin ni Sung Tae na tawagin ang sarili niya ng clan leader sa Life Clan pero natatalo lang din pala. Nahihiya si Lee para sa kanya. Binigyan naman ni Lee si Jasong ng isang pouch. Tinanong ni Jasong kung ano ito. Pagkabukas niya ng pouch, ito ay mga gold plates. Sabi ni Lee na ingatan ito ni Jasong at bilhan ang mga tao ng maiinom from time to time. Nagtatrabaho sila para mabuhay, pero masasaktan sila kung magtatrabaho sila ng todo-todo. Pinagpapawisan naman si Jasong dahil masyadong madami ang gold plates na ito. Tumalikod naman na si Lee at sinabi na, maraming members ang construction clan. Pwedeng gamitin ito ni Jason na kung ano nakikita niyang magkakasya. At nagpaalam si Lee. Laking pasasalamat naman ni Jasong kay Lee at sinabihan niya rin si Lee na mag-ingat. Tuluyan nang umalis si Lee, at makikitang masaya si Jasong at ang mga kasamahan niya. Sa susunod na panel, naglalakad si Lee sa gubat. Habang naglalakad, may nakasalubong si Lee na mga kalalakihan. Nagkasalubong sila ng isang lalaki. At tinanong ng lalaki kung siya ba si Lee. Napalingon naman agad si Lee. Mga nakatingin na masama ang mga ito. Sabi ng lalaki na mukhang siya si Lee, at tinignan ng isang kasamahan ang isang sketch kung si Lee ba talaga ito. Tinanong naman ni Lee kung siya ba si Dregs galing Black Pearl Fort. Hindi naman nakasagot agad ang lalaki. Tinanong ng isang kasamahan niya kung ano ang gagawin nila, dahil hindi naman nila alam na andito si Lee. Narinig din ng kasamahan niya na umalis pansamantala si Lee sa lugar. Napapaisip naman si Lee na dumating sila para manggulo dahil lang narinig nila na wala si Lee sa Iliang Prefecture. Ginagamit ng Dark Faction ang taktik nito. Pinaparusahan nila ang mga tao sa paligid para iwan na wala ng matatakbuhan. Umabant-onti ang lalaki at nagpakilala. Siya ay si Doc Go Saeng ng Black Pearl Fort. Sabi ni Doc Go Saeng na narinig niya na pinatay ni Lee si Jizok, si Enwo, at Yang So. Ang master ng Black Pearl Fort ay naglagay ng bounty na 30 gold plates kay Lee. At ito ay commissioned ng Tiger Roar Union at 3 sword selling men. Dagdag pa ni Doc Go Saeng na on the way sila para ilagay ang wanted document sa Iliang Prefecture, pero pwede na ito basahin ni Lee. Binigay ng isang kasamahan ang sulat. Naisip naman ni Lee na ang common courtesy ay hindi tumanggap ng kahit na ano na ibibigay ng Dark Faction.
Matagal nang nakaabot ang kamay ng kasamahan. Nagtataka naman ang kasamahan dahil bakit hindi ito tinatanggap ni Lee. Sabi naman ni Doc Go Saeng na andito sila para hanapin si Lee dahil may kumakalat na balita na naglaho si Lee sa Iliang Prefecture. Kung pupunta si Lee sa Black Pearl Fort, magwi-withdraw ang Fort Master ng bounty kay Lee pagkatapos bayaran ang Tiger Roar Union at 3 sword selling men ng sapat. Tinanong ni Doc Go Saeng kung anong gagawin ni Lee. Sabi naman ni Lee na mukhang masyadong madaming tao para lang maglagay ng wanted document. Napapautol naman si Doc Go Saeng sa pagsagot at sinabi na, narinig kasi nila ang tungkol sa skills ni Lee at gusto nila magsama-sama lang dito. Sabi naman ni Lee na katanggap-tanggap ang excuse ito. Biglang naisip ni Lee na may mga araw na kakaiba ang nararamdaman niya. May mga araw na wala siyang maramdaman na kahit ano pagkatapos bugbugin ang madaming tao hanggang mamatay. At may mga araw na sinisikap ni Lee na hindi umiwas sa pagpatay ng walang dahilan. At ngayon ang isa sa mga araw na iyon. Hindi rin alam ni Lee ang rason. Naisip din ni Lee na hindi siya tatawaging crazy demon kung ang mga kinikilos niya ay consistent lang. Napatanong siya sa sarili niya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Tumalikod si Lee sa kanila at sinabi na, hindi niya nararamdamang makilala ang Fort Master nila ngayon. Bibisitahin na lang ni Lee sa susunod. Nainas naman si Doc Go Saeng at sinabi na, mas makakabuti kung sasama si Lee sa kanila ngayon din. Napahinto si Lee at tinanong niya na, hindi ba ang pangalan niya ang Doc Go Saeng? Kaya bakit gusto niyang mamatay kasama ang mga tauhan niya? Lumaban naman si Doc Go Saeng at tinanong niya kung paano nila mahahandle ang ugali na meron si Lee pagkatapos niyang patayin sila Jizok, Xian Wo, at Yang So, at sasabihin lang sa kanila na sa susunod na siya pupunta at Mage explain. Nagulat naman ang mga kasamahan niya. Dagdag pa ni Doc Go Saeng na parehas lang naman ang mangyayari kung papatayin man sila ni Lee ngayon at bibisitahin ang Black Pearl Fort pagkatapos, o sumama si Lee sa kanila papuntang Black Pearl Fort ngayon din. Dahil kung ay postpone lang ni Lee ang pagbisita niya, kailangan harapin ni Lee ang Tiger Roar Union ang 3 sword selling men. Kahit ano pa ang piliing gawin ni Lee, magiging isang inis ito kay Lee. Napangiti naman si Lee at naisip na hindi takot mamatay si Doc Go Saeng. Bigla naman napagdesisyonan ni Lee na pumunta na sila sa Black Pearl Fort. Naisip naman ni Lee na nakakalungkot naman. Sa buhay na ito, kapag suot niya ang isang mask, siya ay ang Black Rabbit Union Master na nagdevelop ng samahan sa Dark Faction. At kapag tinanggal niya naman ang mask niya, siya na naman ang Crazy Demon. At dito nagtapos ang pang-11 parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mad Demon. Salamat!